Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Denver Nuggets team na pinahirapan ng champion OKC Thunder at umabot pa sa Game 7 ng kanilang series kahit na injured si Aaron Gordon at Michael Porter Jr. ay nadagdagan pa nga ng mga solid pieces ngayon. Si Jonas Valanciunas ay nakuha nila sa isang trade with Dario Saric at nakuha din nila si Cam Johnson kapalit si Michael Porter Jr. Bumalik sa kanila si Bruce Brown na key piece ng kanilang championship run noon at si Tim Hardaway Jr. ay nakuha din nila sa free agency. So 4 new pieces while retaining Gordon and Jamal Murray. Ang pinakamalaking bagay dito ay si Valanciunas dahil hindi nga kailangan na magkayod kalabaw ni Jokic sa regular season ngayon dahil may kapalit na siyang starting caliber center din. Subalit hindi pa tapos ang Denver Nuggets at pwede pa silang magdagdag ng ilang players. So solid job nga ang ginagawa ng Nuggets front office ngayon at hindi nila sinasayang ang 2 years na natitira sa kontrata ni Nikola Jokic. Pinapakita nga nila na committed silang manalo at maging championship contender sa bawat taon. Hindi nga magiging madali ang daan nila sa West, subalit nasa team nga nila ngayon ang 3-time MVP and arguably the best player in the world the last 3 or 5 years. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Winave nga nila si Damian Lillard at ang kanyang $113 million contract para mabigyan ng 4 years $107 million contract ang non-all-star na si Miles Turner. Ibig sabihin ay sasahuran nila si Damian Lillard ng $22.5 million per year sa next 5 years on top of $26 million per year ni Miles Turner sa next 4 years. So kung iisipin ay parang kinuha nila si Miles Turner sa isang $50 million contract. Ginawa nila ito para mapasaya si Giannis na reportedly ay hindi masaya ngayon sa ginawa ng Bucks na pag-alis kay Lillard nang ganun na lang matapos na isugal nito ang kanyang long-term health para sa team. Ang problema pa nga dito ng Bucks ay may 2 taon na lamang si Giannis sa kanyang contract. So pwede ngang umalis si Giannis in 2 years at binabayaran pa din nila si Damian Lillard. Worst case scenario nito ay humingi ng trade si Giannis dahil kawawa nga ang Bucks kung sakali. Dahil ginawa nila ang lahat ng to para kay Giannis. Ngayon stuck sila sa 3 years si Bobby Portis, ni Kevin Porter Jr., 4 years si Miles Turner at 5 years si Damian Lillard na wala na sa kanilang team. Isa pang bad scenario sa Bucks ay kung magtamungan ng injury si Miles Turner. Tapon $50 million nga yan mga kaibigan. Habang si Damian Lillard naman ay reported na elated o ecstatic o masaya sa ginawa ng Bucks sa kanya. Dahil sino nga bang hindi matutuwa na sasahuran ka ng hindi naglalaro? At ngayon ay pwede ka pang pumirma sa team na gusto mo at pwede ka pa mag-ring chase. Kahit pumirma nga siya ng minimum na sahod ay on top pa nga ito ng $22.5 million per year the next 5 years na ibibigay sa kanya ng Milwaukee Bucks at guaranteed contract na ito. Literal na pwede siyang lumipat sa Celtics, Nuggets, Timberwolves, OKC o kung saan team niya man na gustong lumipat on a minimum deal at on top pa nga yan mga kaibigan ng $22.5 million per year sa Bucks. At ayon kay Mark J. Spears ay double digit ang number of teams na naghahabol kay Lillard ngayon despite the Achilles injury. Balita nga yan na galing sa kanyang agent mismo. At isa na nga ang Golden State Warriors sa double digit number of teams na nag-contact kay Damian Lillard. Ganun pa man ay expected na makakabalik si Damian Lillard bago pa man mag-umpisa ang playoffs. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?